Oh, ito papakita ko sa inyo. Kaya ko sinasabi na ito si Bong Revilla ay fall guy. O ito, naglabas ng matrix yung mga senador, yung minority sa kanilang assessment doon sa nangyayaring hearing diyan sa Senado. Dahil alam naman natin si Marcoleta ang una na talagang nag-imbestiga. At makikita mo dito, nagsimula dito kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, yung panggisa. At saka sa mga diskaya. Yung mga diskaya, dinamay na yung pangalan ni Zaldico at saka ni Romualdez at sangkatutak na mga congressman. Yun ang mga unang lumabas ha. Walang lumabas na mga senador. Yun ang unang lumabas. Itong Alcantara at saka itong Bryce Hernandez, biglang lumutang yung pangalan ni Villanueva. Tapos biglang sinabi nila nung una na wala, hindi totoo yan. Hindi totoo na kasangkot yan. O yun yung una, hindi ba? O tapos biglang ano nangyari? O dinala sila sa DOJ. Bigla silang inalok ng Witness Protection Program. Tapos, bumalik sila, binago nila yung kanilang mga testimonya. O, ngayon, lumabas na naman. Lumabas itong dalawang ito, itong nasa baba, yang si Hernandez at saka si Alcantara, inilabas nila yung pangalan ni Yusek Bernardo. Na yan daw ang pinuno ng mga sindikato nila. Yan daw ang nangongolekta, yan daw ang nag-re-request, lahat-lahat yan daw. O, so ngayon, nung lumabas yung pangalan yan, deny din yan, todo deny din yan, todo deny. O tapos biglang ayan na biglang kinuha ng Department of Justice. Hindi biglang kinuha ng Department of Justice 'yan. O so biglang nawala. O tapos lumabas ngayon yung Orly Gutesa. Itong Orly Gutesa ang itinuturo, nagdi-deliver daw siya ng pera kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Ngayon itong Gutesa, gusto nilang ilagay sa Witness Protection Program, nagtiwala siya sa mga kasamahan niya, sabi niya hindi ko kailangan yan, aalagaan ako ng mga kabaro ko. Putang ina, hindi niya alam na yung mga kabaro niya mismo ang putya magkakanuno sa kanya. Hindi na siya makita ngayon at according to sino ba yung nagsabi noon na hawak na daw ito ni Romualdez. So hindi na to nagpapakita at hindi na to makikita. Naku po, hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Tapos yan nga, sinisisi na si Zaldico. And then si Zaldico, mga bossing, nagsalita si Zaldico. Biglang nagsalita si Zaldico, isinangkot niya na si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Isinangkot niya pa pati si Sandro Marcos. So yan yung mga pangalan na umikot dyan. Biglang bumalik itong Bernardo. Pinatunayan niya yung mga sinabi ni Gutesa na tama, tapos idinagdag niya yung mga pangalan ng senador. Nandiyan yan si Chis Escudero, dinamay niya si Nancy Binay, dinamay si Jinggoy, dinamay si Ramon Revilla Jr., dinamay si Grace Poe. Sa dami ng dinamay niya, magtataka ka ha. Bakit si Bong Revilla, Ramon Revilla Jr. yung nakakulong ngayon? Di ba? Sinasabi ko na sa inyo yan. Sinabi ko na yan sa inyo na the reason why siya yung nakakulong ngayon is because siya yung madaling may alibay. May alibay. Bakit? Di ba sinabi ko sa inyo yung nakaraan na itong si Bong Revilla Jr., kaalyado nila yan. Kapaartido nila yan. Kasama yan sa alyansa. Tao nila yan, kunyari. Na yan ay ikinampanya pa ng Pangulo. So, they consider him as an aliado. Pero sobrang traidor ng gobyerno na ito, enough para traidorin nila. Tinraidor nga si Inday Sara na tumulong sa kanila na nanalo. Tinraidor nga nila si Pangulong Duterte na nagpalibing sa tatay nila. Tinraidor nga nila si Zaldico nilalaglag nila samantalang si Zaldico ang gumagawa ng pera para sa kanila Mantakin mo, ilang bilyon, 25 billion di umano. Yung mali-malitang pera na pinaghahatian ng magpinsan na yan. Hindi ba? Alam mo, naglabas pa si Zaldico ng listahan nung mga insertion at saka yung mga proyekto nung ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, pati ni Bongbong Marcos, yung kanyang insertion. Tingnan nyo. Asa na ngayon? Yung mga tao, nasa na yung mga tao na yan? Bakit si Bong Revilla yung nakakulong? Bakit hindi nakakulong si Martin Romualdez na
ichinucho din naman dyan. Pati hindi nakulong si Sandro Marcos na lumabas din naman ang mga pangalan dyan. Bakit hindi nakulong or hindi panagutin si Bongbong Marcos na pumirma ng GAA, pinsan ito si Romualdez, sinabi ni Zaldico na, nag-iintrega siya dyan ng pera? O bakit siyang mga yan? Libre sila. O tapos ito pa ang pinakamasaklap, itong Alcantara at saka itong Yusek Bernardo, putsang ina, state witness sila. Inilaglag nila yung maliit na utos-utosan nila. Sino? Yung Bryce Hernandez. Para lang masabi na sa grupo nila may nakulong. O ngayon, eto, anong alibay nila kay Bong Revilla? Ang alibay nila kay Bong Revilla, siya daw ay kaalyado nila. O kasi nga, yun yung pinakamadali. O paano nyo sasabihin na ginawa naming fall guy yan o scapegoat or something? Paano nyo kami paniniwalahin? Alyado namin yan, kaibigan namin yan. Putangin nyo, mga traidor kayo. Si Inday Sara nga, tinraidor nyo. Si Pangulong Duterte na, tinraidor nyo. Si Bong Revilla pa. Kaya naman pala si Bong Revilla, noong nakaraang eleksyon, hindi nanalo. Kaya naman pala hindi nanalo si Bong Revilla kasi ilalaglag pala nila. Hindi matatalo yan si Bong Revilla, hindi pa yan natatalo sa kahit na anong eleksyon, ha? Tandaan nyo. Pabudots-budots lang yan, totoo yan. Pag sa kanyang campaign ads, pabudots-budots yan. Pero naglalabas yan ng kanyang mga nagawa at mga panukala sa Senado. Oo, pero ang ina-highlight nila yung pabudots-budots niya. Oh, hindi ba ganyan din si Teves, natanggal sa Congress dahil pabudots-budots niya. Nagsasayaw ng budots, di ba? So ngayon, ito yung inaan nila. Ang dali kasing sirain talaga eh. Ang dali talagang gamitin ni Senator Bong Revilla kasi nga meron na siyang kaso noon na plunder na na-acquit siya. Again, acquitted, not guilty. Nanalo pa nga siya ng senador eh. Mantakin mo, kakagaling niya sa plunder, sa pagkakakulong, paglabas niya nanalo siya. Tapos re-electionist siya ng senador, natalo siya. Paano nangyari yun? Paano siyang matatalo? Nasa pa siya? Nasa alyansa pa siya. So talagang ito, palagay ko, nilaglag ito. Nilaglag ito kasi sabi nila nagkaroon daw ng dayaan. Sabi nila nagkaroon daw ng dayaan sa eleksyon kaya natalo yung Duterte. Pumasok yung dalawang kandidato ng mga dilawan tae na nag-iiyak na nga si Sharon dahil hindi niya kayang, bakit galit kayo sa asawa ko? Gumaganong-ganong pa siya tapos biglang nanalo. Nagulat din si Bam Aquino at saka si Bam Aquino natalo na yan sa eleksyon dahil dilawan tae yan, kasama yan na flash sa inidoro ng 8 diretso eh. Tapos hindi yan tumakbo nung sumunod na eleksyon kasi alam niya galit pa ang tao sa kanila eh. Tapos ngayon nung tumakbo siya ngayon, umiba siya ng partido dahil bulok na yung dilawan tsaka pinklawan. Naging puti na siya. Putsang ina, bigla silang nanalo ni Kiko Pangilinan. So yan yung mga isinut nila dyan, nilaglag nila. Itong si Bong Revilla. Si Bong Revilla hindi yan nawawala sa top 10. Hindi nawawala yan. Tapos natalo. Yun pala, kaya pala matatalo kasi ganun pala gagawin nila. Ipagkakanuno pala nila. Siyempre, ewan ko kung magkakaroon siya ng parliamentary immunity dahil siya ay senador, pero putsang ina, kaya pala siya nilaglag, hindi na pinanalo dahil normal na tao na lang siya, ang dali niyang targetin, mga boss. Siya yung pinakamadaling targetin. Tinan mo, kasama naman niya si Jinggoy. Nasa na si Jinggoy? Di pa naman nakukulong. Kasama si Chis Escudero, si Villanueva, si Nancy Binay, si Grace po, pero nasan sila? Hindi pa naman sila nakukulong. Again dito sa mga sa mga tao na ito yan yung mga tao na involved. Bryce Hernandez, Alcantara, Bernardo, yung mag-asawang Diskaya, itong Zaldico at saka yung Martin Romualdez. Kita nyo nasan sila. Yung mga sinabi ng mga Diskaya ng mga congressman, asan na? Yung sinabi ni Ping Lacson na may 79 daw na mga na mga congressman na may mga construction firm, nasan na? Di ba wala? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Again lagi nyong isipin. Si Rimulya, tiga Cavite. Si John Vic Rimulya, tiga Cavite. Si Ping Lacson, tiga Cavite. Yung taga DOJ, yung DOJ secretary, tiga Cavite din. Kayo nang bahalang mag-connect-connect. Tapos tingnan ninyo, si Kiko Barzaga, gusto nilang tanggalin sa Cavite. Politika yan. Ako naniniwala politika yan. Cavite politics ang ngayon. Dahil malapit na ang 2028, gusto netong mga ito makaposisyon diyan sa sa Cavite. Kaya etong si Bong Revilla na taga Cavite, kasi pwedeng tumakbong gobernador yan, yari sila.
Sobrang popular ng mga Revilla sa Cavite at maganda ang kanilang track record sa Cavite. Oh, kaya ineliminate kagad nila. Oh, ayan no bail, imaginein mo. Pero again you have to understand na hindi ibig sabihin ng no bail, hindi na siya pwedeng mag-post ng bail. Depende yan sa Sandigan Bayan. Dito natin malalaman kung itong Sandigan Bayan ay magtatrabaho ng maigi, ha? Kasi yung Sandigan Bayan, kung mahina ang ebidensya, pwede kang mag-petition to post bail. Pag mahina yung ebidensya, pwede kang makapag-post ng bail. O lahat naman ng mga itinuturo dito kay Bong Revilla, lahat naman, puro hearsay, puro salita, wala mang mga hard evidence. Pero magugulat ka, ang bilis. Di ba kaka-file pa lang ng ombudsman sa Sandigan Bayan, biglang nag-issue kagad ang Sandigan Bayan. Tapos may post si Coach Oli na ito daw nag-issue ng warrant of arrest ay kapatid ng abogado ni Yusek Bernardo. Utang ina. Sabi ko nga talagang tinatarantado na talaga nila yung sistema ng Pilipinas, yung due process. Wala talagang due process. Anak ng tinapay na yan. Kaya nga ang pag-asa na lang dito, ako ito lagi kong sinasabi na sa mga nanonood dito, it's okay to release or have a 100 criminal free. Pakawalan mo yung 100 kriminal. Huwag ka lang magkulong ng isang inosente. I am not saying that Bong Revilla is innocent. What I'm saying is, wala talagang due process and wala na talagang due process ever since. Kay Bantag, walang due process. Kay Teves, walang due process. Kay Pangulong Duterte, walang due process. Kay Pastor Apollo Kibuloy, walang due process. Bakit? Mantakin mo. Warrant of arrest ng isang tao na taga-Pasig ang ginamit para kubkubin nila yung Kingdom of Jesus Christ for 16 days. Pwede ba yun? First time in history na mag-i-issue ka lang ng warrant of arrest, tumira ka na doon ng 16 na araw. Utang ina niyan, dito lang nangyari sa Pilipinas. So wala talagang due process, mga boss. Walang due process. Tapos eto na naman, pinalulutang nila yung kay Charlie Atong Ang. Anong sinasabi nila? Na may kasalanan daw itong Duterte administration dito kay Charlie Atong Ang. Tinulugan daw ito ng Duterte administration. Gago ba kayo? Paano tutulugan ng Duterte administration nang nangyari yung krimen? June 26, 2020, June 20, nakalimutan ko na kung basta June 2020, 2021. So, June 2021, nangyari yan. Tapos, February 2022, nag-hearing ang Senado. Mag-e-election na. And then, putsang ina, pagdating ng Mayo, ang presidente si Bongbong na. So nung presidente si Bongbong, magbilang ka mula Mayo 2022, ngayon lang na-issuehan ng warrant of arrest si Atong Ang. Kung kailan mainit yung issue tungkol sa flood control project. Tapos sinasabi ng ombudsman na, putsang inang yan, ombudsman pa nagsasalita tungkol dito, hindi naman niya trabaho yan. Ang trabaho ng ombudsman, yung mga taga-gobyerno panagutin sa mga krimen na hindi sumusunod sa mga mandato, pero nagsasalita siya doon sa missing sabungero na hindi naman niya jurisdiction. Jurisdiction yun ng DOJ, pero siya ang nagsasalita tungkol doon. Nilabas yung warrant niya 2026, 22, 23, 24, 25, 4 na taon. 2026, lumabas yung warrant niya, tapos sasabihin nyo, mabilis, inasikaso nyo. Sakto ngayon pa lumabas yung kanyang warrant of arrest para, syempre, yung balita, umikot doon, tapos yung tao mag-focus doon. Kung kailan may mga ginawang pagnanakaw, simula nung administrasyon 23, 24, 2025 na budget, biglang pinalulutang nila yan. So lahat yan, puros mga diversionary tactics talaga ng gobyerno para makakalimutan yung mga nila, yung mga kabulastugan na ginagawa nila para mapag-usapan yung iba't ibang mga bagay. Napakarami. O tingnan ninyo nangyari kahapon dyan sa Senate inquiry. Ano nangyari sa Senate inquiry? Wala. Wala, mga bossing. Kaya ngayon ang sinasabi ko hindi ko hindi ko sinasabi na si Bong Revilla walang kasalanan. Hindi ko sinasabi na siya ay may kasalanan. Ang sinasabi natin dito in terms of due process, which alam natin na matagal nang wala sa Pilipinas, talagang magdadalawang isip ka. Ito ba si Bong Revilla inilaglag noong eleksyon para panagutin sa krimen na hindi niya ginawa ngayon?
Kasi again, ilang beses na pong nagpalit-palit itong Yusek Bernardo ng kanyang affidavit. Mula nung siya'y sumumpa dyan sa Senado, kung makikita ninyo, 4 na beses nang nagpalit. At yung kanyang testimonya diyan sa pati yung Alcantara, yung testimonya nila noon diyan sa Blue Ribbon Committee, totally different na yung kanilang testimonya ngayon. Diyan ngayon nagkakaalaman. Sabi ko, medyo talagang sobrang delikado. Tapos tingnan mo, itong si Henry Alcantara, ngayon, sarap buhay. Sila yung magnanakaw. Sila yung kumuha ng pera. Ilang dekada na silang nasa DPWH. Ilang bilyon na, trilyon na ang nakuha ng mga yan. Namimigay nga ng Land Cruiser yan eh. Sobrang yaman yan. Yung Bryce Hernandez nga, sabi ko sa inyo, kabata-bata, may Lamborghini. So ito, gano'n na karami ang ninakaw nito? Gano'n na karaming pera ang... ito ang sinasabi ni Bryce Hernandez Ito daw Henry Alcantara, may daladalang milyon-milyon na pera, bilyon. Tapos pinagpapasugal sila sa casino, tapos pinapatalo nila yung pera para malabahan yung pera o mag-i-issue sa kanila ng cheque, malinis na yung pera. Pwede na nilang ipasok sa mga negosyo nila o kung saan man sa mga bangko nila dahil malinis na galing sa casino eh. Mantakin mo sila yung magnanakaw anong nangyari? Itong si Alcantara noong nakaraan, sabi niya magre-recant siya, biglang ginawa siyang state witness. Nung ginawa na siyang state witness, sinabi niya hindi siya nagre-recant, wala daw ganung usapan. Pwede ba yun? Hindi ka magre-recant, lahat ng media ang balita magre-recant ka. Ano yun? Invento nila? Ibig sabihin fake news yung media? Sabagay, fake news man talaga sila. Pero kasapakat talaga yung media dito. Itong Alcantara na to, imagine, kukunin siya ng DOJ mula sa Senado. Gagawin siya, ilalagay siya sa Witness Protection Program. Putang ina, nagnakaw na to sa pera ng taong bayan Ginawa pa siyang bayani, ginawa siyang state witness, hindi na siya makakasuhan. Itong masaklap. Yung Witness Protection Program, putang ina, kinukuha yan sa buwis ng taong bayan. Yung ipang papalamon sa buwakan ng inan to, yung pang hahouse sa putang ina nito, yung pambuhay sa hayop na ito habang umaandar yung kaso na yan, galing pa sa buwis natin. Imagine, ninakawan na tayo ng putang ina nito tapos bubuhayin pa natin. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Putang ina naman. Sobrang gago. Mga tarantado talaga itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo ito talaga ito. At saka si Bernardo, yan talaga ang mga kawatan. Yan ang mga magnanakaw, mga bossing. Maniwala kayo. Yung mga tinuturo nila ng mga senador, kasama yan sa script nila. Kailangan nilang gawin yan para maiwas kay Romualdez, kay Sandro, tsaka kay Bongbong. Yun ang nakikita natin dito. Kasi imposible talaga na nauna pang nakulong si Bong Revilla kung kailan natalo sa eleksyon. Nagang sabi ko nga putang ina, katarantaduhan talagang malaki ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili